Do sabi ko nga, marami na akong nagawang ganito. And if ever, treat nyo ng mga advanced sa kabila. So let's start with math fundamentals. Uy, si Limitless. Si Limited yata yun ah. Ba't ako naka-live? Mag-live na, wala na akong ini-edit eh. Kailangan ko na mag-live ulit eh. Ayaw mo na talaga ako mag-live. Kasi gawa lang content. Parang di ako mahirapan mag-edit. Kita ko na lang mag-live. Post ko na lang doon. Hindi pala ako nakapost doon. Kabila. Anyways, math fundamentals lang ulit. Then, pakatapos, siyempre parang quiz. Do alam na natin to. Alam nyo na to eh. Diba? So, meron tayo unang gagawin about sa integers. Hindi, madali lang. Actually, pag madali, tinatamad na ako eh. Pero, para sa mga iba kasi, syempre, pag alam mo na yung basics, pagdating sa mga higher math, hindi, mas basic sa'yo. Hindi, maglaro ka na. Joke. So, meron tayo guys, topic, integers. So, if marunong mag plus, minus, times, divide, integers yun, yung mga numbers. Pero pag may negative, positive, ang integers kasi is meron siyang negative, 0, tsaka positive na numbers. Pero mga whole number pa rin. So, let's start with same sign. Ito naman kailangan tandaan eh. So, kapag same sign, like, negative 5 plus negative 3. So, actually, pag ganito yung given, minamultiply ko ito eh, itong magkatabing sign. Then, pag multiply mo siya, magpapalit siya ng sign. So, kailangan mo matandaan din na sa pag-multiply or pag-divide ng signs na kapag positive times positive, negative times negative, ito is magiging positive. Then, kapag opposite sign naman, doon siya magiging negative. So, gets na natin yan syempre. Multiply or divide yan. So, ngayon, kapag ganito yung given, sabi ko nga kanina, kapag magkadikit yung sign, pwede man i-multiply eh. Pero kung masanay kayo sa naka-plus na siya, di okay na yun. So, ito magiging negative 8, diba? So, ang ginagawa ko ganito. So, copy ko siya. Magkatabi. Positive times negative, magiging negative. Then, same sign na sila. Though, same sign din naman siya dito actually. So, pag same sign, yung ginagawa naman is add the numbers. Then, copy the sign. Ito yung general rule niya. So, kapag same sign, pag binasa mo siya, negative 5 minus 3. So, wala namang times. So, negative 5 minus 3. Same sign. So, magiging negative. Then, add mo yung numbers. So, 5 plus 3 magiging 8. So, actually, parehas lang sila dito. Pero ganito siya ginagawa. So, nasa sa'yo paano mo didiscard yan. Then, kapag opposite sign naman, so, yung ginagawa naman dito is subtract the numbers. Then, copy the sign of the bigger number. So, yun yung concept niya. So, paano yung gagawin? So, for example, meron tayong negative 10 plus 4. So, masasabi natin na opposite sign sila kasi isang negative tsaka positive. Negative is mas malaki kaysa 4. So, automatic magiging negative yung sign. So, pag sinubtract natin yung 10 tsaka 4, magiging 6. So, basically, magiging 6 na yung sagot. Or negative 6. Ano siya ginagawa? O, diba? Madali lang. Kahit nakapikit. So, try nyo to guys. Anong sagot?
This is positive 10, di ba? Sabi ko nga kanina guys, kung meron tayong given na ganito, na magkatabi yung sign, katulad dito. So, yung ginagawa lang naman dyan is, multiply natin yung magkatabing sign. So, negative times negative, magiging positive. So, magiging plus. Then, copy mo yung 2. So, yung 8 plus 2, automatic, magiging 10. So, magiging siya ginagawa. Though, if ever na gusto nyo mas maraming about dito, meron naman tayo dun sa kabila eh. Siyempre, kailangan ito ng practice. So, practice number 1. So, what is negative 12 plus 15? So, pag walang sumagot, sabi natin guys, kapag opposite sign, so, meron tayong negative 12 plus 5. Di ba, opposite sign sila. So, mas malaki yung positive 15 natin. So, positive yung sign. Then, subtract natin yung numbers. So, syempre, meron tayong 15 minus 12. Magiging 3. So, positive 3 yung sagot. Next, number 2. Let's say negative 7 minus 9. Ano naman magiging sagot? Kung meron tayong negative 7 minus 9. So, ito guys, hindi nagta-times. So, same sign sila kasi pare sila may minus sa harapan. So, magkakaroon tayo ng copy the sign. Then, i-add natin yung numbers. So, 7 plus 9 is magiging 16. So, magiging negative 16 yung sagot. Galing nga. Number 3. Ito na yun. So, let's say meron tayong 20 minus negative 5. So, ang sagot. Dali. Agad. Meron tayong 20 minus negative 5. So, basically, magiging may same sign, magkadikit sa magiging plus, sa magiging 20. Pwede mo siya i-rewrite. So, pag may magkatabing sign, i-multiply mo lang. So, copy mo yung 5. So, magiging 25. Ayun sagot. So, ngayon, meron tayo ditong additional. So, number 4. What if meron tayo negative 15 plus negative 8 minus negative 10? So, kapag ganito nga yung given guys, sabi natin, pag may magkatabing sign, pwede mo siya i-rewrite. So, meron tayong negative 15, copy lang. Then, may magkatabing sign, di ba? So, positive times negative, magiging negative. Then, copy mo lang yung 8. Negative times negative, magiging positive. So, plus 10. Then, kapag ganito na yung given, plus minus na lang, left to right ka na lang dyan. So, meron ka negative 15 minus 8. So, same sign sila. Kakopy mo yung sign nun. Then, i-add mo yung numbers. So, 15 plus 8 is 23. Then, plus yung 10 natin. So, itong negative 23 plus 10 naman, this is opposite sign. So, kapag opposite sign, kinakopy natin yung sign ng bigger number. So, mas malaki yung 23 natin at yung sign niya is negative. So, magiging negative yung sign. Then, isubtract natin yung mga numbers. So, 23 minus 10, magiging 13. So, yung magiging final answer is negative 13. That's correct. Number 5. So, let's say meron naman tayong, dali naman na ito. Ito yung hirap sa akin kapag masyadong madalit, nakakatamad. Pag masyadong mahirap, nakakatamad din eh. Anyways. So, ito naman, involving na siya ng multiplication. Yan. Dahil lang yan. Meron tayong negative. Kapag ganito naman guys yung given, actually, sabi natin, yung times, ito yung rules ng signs nila. So, pag same sign, nagiging positive. Basta babasahin lang. Then, kapag opposite sign, magiging negative. So, ganun pa rin yung gagawin. So, meron tayong negative times negative. So, ibig sabihin, ito magiging positive na yung sign. So, magiging 4 times 10 na siya, magiging 12. Then, copy lang natin yung kabila na negative 2. So, meron tayong positive times negative. So, opposite sign, magiging negative yung sign. Then, yung 12 times 2, magiging 24. So, basically, magiging negative 24 na siya. So, ganoon na yung rules ng sa integers. So, syempre, kung master mo to, pagdating sa polynomials, madali na lang to eh. Tap-tap, ayoko ng tap-tap. Gusto ko, gift. Napakapal na ng mukha eh, no? Wala nang pakundangan. Joke. Anyways, guys, yun siya ginagawa. Then, punta tayo sa fraction.